everyone's Mm. been saying that PBB has some entities there or haunted daw. Yes. Just imagine yung confession. I was doing this online show a long time ago, and one of the things na parang kailangan kong gawin for a Halloween fucking special was parang meron akong dare sa loob ng isang lumang building sa Intramuros. Mm. Anyway, tas may kasama akong psychic. Hindi ko alam kung talagang naano lang ako kung parang na-condition lang ako psychologically na parang before pa mag-start na parang natatakot na ako. Pero iba talaga yung feeling doon. As in, parang feeling ko talaga, it was a very, parang kung napunta sa ibang portal, alam mo yung, parang, nung umaga, kasi pumunta kami doon, hapon pa. Pero nung gabi na, nag-iba na yung itsura niya, mukha na siyang old, abandoned hospital from World War II. Parang ganun yung feels. Tapos, syempre may mga camera kami, diba? Tapos, nung, hindi ko natapos yung dare or yung kasi, parang may something grabbed my leg. And then, nadapa ako. You can see it on the cam na parang, yung right foot ko, yung right leg ko, na-stuck siya. Tapos, I fell down. Siguro parang pinapatigil na kami. But sabi ko talaga, after noon, parang dumiretso kami ng Baclaran Church para i-cleanse. But even going to Baclaran Church, I felt super, sabi ko, may something. Kasi sometimes I feel like when you go to churches also, a lot of the people there go, gabi yun, midnight kami nagpunta or like people who go there with so much burden in their hearts. Diba? Nire-release nila yung energy nila So I can also imagine why some churches would have some entities as well. Yes, that's actually a fact. Actually, ang church is the number one most haunted places. Akala ng iba ospital kasi maraming namamatay, no, halos araw-araw. Pero number one talagang haunted is yung churches. Oh wow, can you please tell us more? That's because hindi lang naman multo ng patay ang pwedeng ma-absorb sa church Yung mga buhay na tao. If you know how ghosts are produced, ma-identify mo or maintindihan mo kung ano yung ibig kong sabihin. Kasi ang ghost kasi talaga is parang energy imprint na tinatawag. So it's emotional imprint na naiiwan sa isang lugar. Like let's just say for example, at this very moment, meron akong dinadalang problema. And then parang sobrang ninanamnam ko siya or sobrang nalulungkot ako. It may cause or trigger me to leave here or iwan ko dito yung crumbles nung energy imprint ko. Dito sa table na to. Anything na firm or solid, kahit nga sa hangin mismo pwede rin, na pwedeng maiwan yung memory. Yun yung nakaka-trigger nung parang mag-manifest yung aking parang holographic na itsura. Yun yung nakikita ng mga psychic. So, nangyayari siya sa mga lugar na may namamatay. Siyempre kasi that's the last conscious awareness. Doon sila naglalabas ng emotion, pain, anything, lahat ng emotion pwede mong mailabas sa isang lugar. Pero kahit ang mga buhay na tao, kaya rin gawin siya. Sa church kasi doon sila naglalabas ng emotion, nagpe-pray, no? Doon sila nagdadala ng sama ng loob. Kaya kahit sa school meron din yung mga nahihirapang estudyante, na-stress, na-depressed. Oh my gosh. Wait, kaya sabi nila, 'di ba, parang I mean, hello, we love PBB, but everyone's been saying that PBB has some entities there or haunted daw. Kasi I can imagine, I did reality show also. Towards the end talaga sobrang psychologically, emotionally stressful 'yan. Sobra. So parang nada-dump lahat ng stress mo. Just imagine yung confession room. Oh my God. Diba doon sila naglalabas ng possible siguro. Baka sa confession room. Alam mo, pag pumunta ka doon, promise, siguro kung meron kang may meron kayong mga tools nyo. Speaking of tools, ano ba mga ginagamit yung tools sa investigation nyo? Actually, nag-evolve na yung tools and gadgets na ginagamit sa paranormal investigation. Ang mga tools and gadgets na ginagamit ngayon relies on electricity. Pero for me, okay naman siya. Kaya lang parang hindi ko i-rely lahat ng resulta ng investigation ko sa mga electronic gadget. Kasi ang mga ghost, electricity rin sila, energy rin sila. So kung gagamit ka ng mga electronic gadgets,
pwedeng mag-malfunction or Right. pwedeng magmali ng ano, Mhm. for whatever instances. Pero sa akin, mas nagre-rely ako sa classical, yung mga lumang style nung investigation ng mga tools. Kaya pag napapanood ninyo yung sa mga followers din ng Paranormal Philippines, nakikita nyo hindi kami masyadong gumagamit ng tools and gadgets kasi classical yung way namin talaga. Which is? Like, gagamit kami ng mga gamit na makahanap lang sa bahay. Like, powder or pendulum or Powder? yung mga Anong silbi ng powder? Paano mo nagagamit uh, ang powder? pwede mong ilagay sa palibot ng mga nagre-record ng mga items like sabi natin yung mga radios or compass, pwede rin namang mga cameras or yung mga video cameras ganyan. Or kahit anong mga gamit na pwedeng masabi na, oh, may gumalaw sa gamit. Kasi pag may tampering doon sa powder, di ba? Oh, may humawak Mhm. dito. Pero kung wala namang tao, Hmm. automatic. Masasabi mo na hindi to normal kasi may footprints or may gumalaw, di ba? Yung mga ganun. Oh, okay, okay, okay. Another, Sample lang. Kandila, pwede rin. Or compass, tinidor. thermometer. Di ba meron yun? Yung parang nakatinidor, tapos parang chut, 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 chut. Oo, tinidor is parang classical way din para gumawa ng rods Oh, or rods. dowsing Yes, yes, rods. yes, yes. Pero meron naman ng available na dowsing rods talaga. Gumagamit kayo nun? Dowsing rods? Ako hindi ko siya ginagamit kasi ang dowsing rods is perfect siya sa mga fully psychic yung style. Ako kasi holistic ako. Pero I'm not closing the idea of using that sometimes. Okay, Siguro in the okay. future, depende. Another aspect of the paranormal that I want to bring up is the concept of angels and demons, Hmm. right? Ako, I can vouch that I work with angels in my own way. So Hmm. shout out to Archangel Michael. Woo! Ano yung may experiences ka ba doon with like the angels and the demons? How Mm. yes, please tell us about it. Ako, more on religious yung experience ko sa Mm. sa mga it even involves yung idea ng Holy Spirit, no? Kasi meron akong experience before. Yung nanay ko kasi is sobrang devoted na Christian and then parang lagi siya nagpe-pray sa'min. Tapos merong experience na nakita nung kapitbahay namin na meron daw 2 matatangkad na nakaputing lalaki sa labas ng bahay namin na Mm. kumikislap yung damit. So, hindi namin naiisip na siguro masamang tao kasi parang nag-guard doon sa bahay namin. And yung description kasi is angel talaga eh, di ba? Mm. Matatangkad kasi sila talaga. Mm. So, yun, may mga ganong experience ako. But what they say though is that for angels, they are actually like they're actually scary. I mean, Actually, yung energy nila kasi sobrang mm, powerful na mm, parang, di ba, like yung Seraphim, yung maraming mata, di yes. ba, yung ganyan. Tapos yung, sila Archangel Michael, I tried wanting to meet him, pero Mm. hindi ko kaya kasi the energy was super strong. Actually, yung idea ng angels kasi talaga depende sa belief. Pero I do believe yung angel na nasa Bible. Oh. Yun nga yung maraming mata. Yeah. Parang Abrahamic kind Concept? of Yeah, that's true. angel eh. But Oo. if you, so, Abrahamic concept yan. Pero if you Mm. will look at like on a more metaphysical Mm. concept, angels are just other frequency levels of, 'di ba? Yes. Kumbaga parang kumbaga tayo nasa third dimension, sila nasa Mm. ninth dimension na. Yes. And it's pretty much just the same. How about demons? Have you had experiences? Demons actually marami naman dito sa mundo na maraming ma-experience ng demons. Pero ako, I do not choose to dwell doon o mag-encounter ng mas malalang mga demon. Mga lesser kind of demons lang. Naka-encounter ka na? Hindi literal. Kasi ang mga demons, hindi naman sila basta-basta rin gumagawa ng ang akala kasi natin, di ba, pag demons or devils, di ba, automatic nagro-rune ng bahay. Mhm. Kahit yung mga simpleng spirito lang, demon agad yung tingin. Mm. Pero
Yung talagang demon na may masamang balak, na may masamang intention, I never had any experiences with that. And I choose not to. Kasi unang-una, nakakatakot din talaga. Mm. Usually, yung mga demon na talaga may masasamang intention, na-encounter natin sa mga possession. Yeah. And ako mismo nga, di ba, takot. Aaminin ko, pag real possession, hindi ko napipiliing magstay pa na mag-handle nun. Kung basic lang, siguro, gagawan ko, pwede akong mag-handle ng possession pero for basic purpose lang. Pero automatic, i-endorse ko agad sa exorcist. Kasi unang-una, ako kasi, hindi naman din ako monghe, hindi naman ako talaga, yung tinatawag na holy o banal na ano ngayon. Kasi syempre, may mga pagkakamali tayo as a human. So, for me, kaya ko naman siguro mag-encounter, pero I think for me, siguro mag-prepare ako ng 1 buwan. I know the process naman, 1 buwan na ako Oh magpa-fasting. my God. It's just napakahirap. Oo nga. Tsaka hindi mo naman to specialty, so huwag mo nang anuhin, di ba? Kaya Huwag mo nang nga. ipa. I mean, hindi naman kasi kami yung kind of ng mga tao na nagkiklaim na kami yung perfect. Kami yung, I mean, we can handle anything. Pero sa Pilipinas, marami bang exorcist priests? Meron, marami. Ang nakaka-encourage din talaga na isa sa mga nabuhay na pare sa Pilipinas, si Father Bulataw. Isa siyang pare. Wala na siya ngayon, pero nung nabubuhay siya, napaka-open niya sa topic ng paranormal. Oh, I love it. Yes, and nagtuturo pa nga siya. And hindi lahat ng pare ganun. Pero siya, open na open siya sa paranormal. And isa siya sa mga nagtayo ng dito sa, yung parang organization ng exorcism dito sa Pilipinas. Isa siya sa mga nagdala. Ako rin, ayoko maka-experience niyan. Wala akong planong makakita ng ganyan in real life. May mga experiences ako sa mga sabing possession, pero hindi ko napatunayan na possession kasi wala namang sintomas. So kapag ganun, malakas ang loob ko. So minsan yung kala mo possession, mental health. Yes. Oo. Hindi naman lahat kasi ng possession totoo. Sabi nga nila parang, if I'm not mistaken, 1,000 out of 1,000, isa lang ang totoo. Ewan ko kung nagbago na yung datos, pero yan yung sabi ng Vatican. How about mangkukulam? Ako, I believe in witchcraft. I don't really, I don't practice witchcraft, but I believe that hexes. Kasi pare-pareho lang yun manifestation, prayers. Alam mo yon, spells. They're all the same. If you think about it, it's just the same concept of believing in something, saying it out loud, or putting your energy into it for it to manifest. That's how I believe in it. But have you had any experiences? I'm sure it's part of the paranormal umbrella pa din, yung witchcraft or mangkukulam, ganyan. Actually, ang pangkukulam is isa sa kinatatakutan na topic. Excuse me. Kasi unang-una, syempre nag-i-inflict ng sama ng pakiramdam, sakit doon sa tao. Pero kung alam mo yung totoong idea ng pangkukulam, hindi ka masyadong matatakot kasi unang-una merong rules ang mga mangkukulam din. E naniniwala sila sa karma. Yes. So, ang mga mangkukulam, kung automatic halimbawa may sama ng loob sa isang tao, kaaway, kukulamin kita, hindi gano'n ang mangkukulam eh. Yes. Bago silang gumawa ng pangkukulam, they have to have a valid reason what they have to do it. And yung valid reason na yun is mabigat na kasalanan.